Mga kapatid, welcome back muli sa ating channel na kung saan ay patuloy po tayo nagsasaliksik at nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat. At ngayong araw na ito, bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang bumati sa inyo. So, greetings muna tayo mula po kay Marco Adolasyon. Kung saan ito po ang kanyang komento, Amen po. Ang nagpapasakop sa aral ng ating Panginoong Hesus ay di na dapat magpatuloy sa paggawa ng masama. Very good. So, natuturuan po talaga tayo ng aral at turo ni Kristo. At sa ating namang kapatid, mula kay May, salamat Brother Owen, talagang naliwanagan kaming tagasunod ni Hesus Kristo. Tandaan po ninyo, kaya po tayo nagiging tagasunod ni Kristo, sinusunod natin yung kanyang mga aral at turo. So, salamat po sa Panginoon at ganito yung ating ginagawa, sumusunod sa aral at turo ni Kristo. At sa pangatlo po na ating pong gigreet ay mula po kay Emilia de la Cruz. Sabi naman po niya, hello po, good morning po Brother Owen, blessed morning. Patuloy po sa gawain ng salita ng Diyos. Magtiwala sa ating tagapagligtas natin na Ama namin. So yung salitang Diyos, gawin po yung capital letters kasi maraming tinatawag na Diyos, baka ibang Diyos ang matawagan natin. Para ma-consider natin, pag ginamit natin capital D, tumutukoy ito doon sa Diyos Ama. Kasi pati yung Ama, capital A. All capitals letters na Ama para mas makita natin na mismo sa Ama ng ating Panginoong Kristo ang tinutukoy. So, yun ay correction lang po. Hindi po para tayo ay magkaroon ng pagtatalo dyan. Kundi ilinaw lang natin para alam na natin kung sino yung ating sinusunod at sinasamba. So, salamat po sa araw na ito. Magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Okay? So, itong ating magiging topic ngayon ay ito po. Nagkakasala pa rin. Ayan. Kayo ba ay nagkakasala pa rin? Anong sagot diyan? Anong solusyon? Ano ang dapat ba natin gawin? Kasi po may mga komentong ito para makatulong tayo sa bawat isa sa atin. Salamat sa ganitong komento. At hindi ito para sa kanya, sa atin lahat ito. Kaya kinukuha ko itong mga ganitong komento, baka isa sa atin ay ganito ang kaisipan. Kaya tayo ay maitutuwid ng salita ng Diyos para hindi tayo mapahamak. At para hindi rin tayo magpatuloy sa pagkakasala. Kaya ito ang naging topic natin, nagkakasala pa rin. Kapag ganyan ang iyong sitwasyon sa harapan ng Panginoon na nagkakasala pa rin, ano ba ang dapat gawin sa iyo para hindi ka magkasala? So may mga aral at turo si Kristo na dapat natin matanggap para hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Okay? So ngayon, umpisa natin. Napakaganda nito. At basahin po natin, ito yung mga komento ng komento. Kasi mula po dito kay Anton, maganda naman yung kanyang komento na kung saan ay dito tayo magkakaroon talaga ng malawak na pangunawa sa salita ng Diyos. Kasi hahanguin natin, babaybayin natin itong komentong ito. At doon natin titingnan sa mga salita ng Diyos kung ito ay makakatulong ba sa atin o makakasama, makakabuti. At ang makakabuti dito, yung mga aral at turo ni Kristo na ating ilalakip sa bawat salita na sinasalita, ito ba'y aangkop? Ito ba'y kaisipan ni Kristo o hindi? Ito ba'y makakapagpahamak sa iyo ang ganitong mga salita? Umpisa natin. Sabi po dito, kung ipapumuhay ko ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon, maaari kong masabi na nasa katwiran ako ng Diyos. Pero gaya ng sabi ng kasulatan, sundin mo ang mga kautusan, ngunit kung ang isa ay hindi masunod, iyon ay magiging kasalanan sa lahat. Ibig sabihin, kasalanan sa kanya kung hindi ka raw sumunod. Kahit doon sa isang utos, kung hindi mo nasunod, ay nagkakasala ka sa lahat. So, tama naman po yun. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, para hindi tayo magkasala, ano ang gagawin natin? Ay di punta tayo sa aral ni Kristo para hindi tayo lumabag sa mga utos ng Diyos. Basahin natin ito. Meron tayong babasahin ganito para hindi tayo makalabag sa utos ng Diyos, para hindi rin tayo magkasala. Galatia 5:23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So malinaw po mga kapatid, kung meron kang pagpipigil sa sarili mo, hindi mo malalabag ang mga utos ng Diyos. Ano yun ang dapat mong ipamuhay. Kasi dito, kung ating susundan pa ito, kasi may naunad niyang mga talata sa 22,
Kasi yan ang bunga ng Espiritu na naturuan tayo sa aral ni Kristo. Ano yun? Di ba? Unang-una nga, pag-ibig. Nakalagay po diyan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. O di ba? Ay hindi ka magkakasala. O di ba? Sabi niya, nakasulat naman daw pag lumabag ka doon sa isa, nilalabag mo ng lahat. Para nga hindi natin malabag, iyan may aral at turo si Kristo. Di ba't unang-una nga pag-ibig? Panghuli yung ating nabasa, pagpipigil sa sarili. Pag ginagawa mo ito, kahit doon lang sa dalawang yun hindi mo na malalabag ang utos ng Diyos kasi meron kang pag-ibig. Nagpipigil ka sa sarili para hindi ka magkasala. Di ba? Kung nagkakasala ka pa rin, hindi mo sinusunod ang aral ni Kristo. Malinaw. Yan, tuloy natin. So, as is na tayo doon, malinaw na po. Magkakasala ka pa rin ba kapag sinusunod mo yun, kung may pagpipigil ka sa sarili mo? So, yan, malinaw sa atin. Tuloy natin ang komentong ito. Dapat clear ho, walang masasaktan kundi tanggapin ang aral ni Kristo nang sa ganon hindi ka magpatuloy sa pagkakasala. Sabi pa dito, ang katwiran ng Diyos ay pagsunod sa Kanya at pagsampalataya sa Kanyang anak na Panginoon natin. Tama naman po yun. Ang pagsunod ho natin sa Diyos, Ama, at sa Kanyang anak. Kasi aral yun, nagtuturo ang magamang ito ng mga aral para tayo maging mabuti, maging matuwid sa Kanyang harapan. Sa pamagitan ng pananampalataya. Kasi po, lalakipan mo yung pananampalataya mo ng iyong pagsunod sa mga ipinapagawa ng ating Panginoong Hesus. Di ba napakalinaw? Tuloy natin. Pag sumampalataya ka ba sa Panginoon at nagkasala ka sa bagay na hindi mo nagustuhan, matatawag na ba iyong wala ka sa katwiran ng Diyos? Kung ganoon ang iniisip ninyo, hindi ninyo naunawaan ang magandang balita ng Panginoon natin. Tingnan natin kung sino ang hindi nakakaunawa sa magandang balita na ibinabalita sa atin ng Panginoon. Yan ang sinasabi mo, di ba? Kasi pag sumasampalataya tayo sa Panginoon, kailangan talaga sumunod. May pagsunod po yan. Ngayon lininawin ko sa iyo, uulitin ko. Ang sabi mo dito, ang katwiran ng Diyos ay pagsunod. Tama. Sinusunod mo ba yung binanggit natin? May pag-ibig ka ba? Para hindi ka magkasala. Para sa iyo, ay hindi mo pala naiintindihan yung mga palatuntunan ng Diyos sa bagong tipan, sa pamaraan ni Kristo. Yung sinasabi diyan, kung tayo ay matututo sa aral ni Kristo, hindi ka lalabag sa Kanyang mga utos. Di ba? Malinaw. Kasi yung sinasabi pa dito, pag sumampalataya ka ba sa Panginoon, nagkakasala ka ba ng bagay na hindi mo nagustuhan? Parang sinasabi mo, sinubukan mo mag-asala. Tapos pag hindi mo nagustuhan, anong tawag sa iyo? Ano yon? Susubok-subok ka ng paggawa ng kasalanan pag hindi mo nagustuhan Panginoon, patawad dahil hindi ko gustong mag-asala sa iyo. Ganun ba? Parang ganito Bigyan kita ng example. Tingnan mo ito. Ngayon kaibigan, bibigyan lang kita ng ganitong ilustrasyon, patungkol dito sa isang aso na kung saan isinuka na yung kanyang kinain, kakainin pang muli. Nais ko lang i-clarify itong aking binasa kasi baka nagkamali ako dito sa aking pag-pronounce. Kasi ulitin ko Sabi mo, pag sumasampalataya ka ba sa Panginoon at nagkasala ka sa bagay na hindi mo kagustuhan. Tandaan mo, kapag ikay sumasampalataya na sa Panginoon, alam mo na instruction, di ba? Kapag alam mo instruction, hindi ka pwedeng magkasala dyan. Ngayon, yung sinasabi mong hindi mo kagustuhan, ibig sabihin, hindi mo kagustuhan na magkasala ka pero sinubukan mo naman. Kaya ikaw ay nagkasala. Kasi kapag ikay sumusubok sa mga bagay na alam mo naman yun ay kasalanan, ay para kang ang isang aso na kung saan isinuka, kinain mo uli. Di ba't alam na mo na ang bawat mga kasalanan, yun ay magpapahamak sa'yo. Ito yung espiritual na pagkaunawa. Basahin natin sa mga talatang ito na ating babasahin. Pakinggan mo. Sa 2 Pedro 2:22, nangyari sa kanila
ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglublob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Tandaan mo, ano? Yung sinasabi mo dito, para bang sinasadya mo na eh. Yung kasi ang unawa mo dito sa yung komento. Sabi mo, pag sumampalataya ka ba sa Panginoon, ibig sabihin sumampalataya ka, sumusunod ka syempre sa Diyos. Hindi ka pwedeng hindi susunod eh. Kapag sumusunod ka, iiwas ka doon sa mga bagay na hindi ipinapagawa. Kung ano yung pinapagawa, yun ang gagawin mo. Yun ang rules ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang sinasabi mo pa dito, at nagkasala ka sa bagay na hindi mo nagustuhan. Nagkasala ka bakit? Hindi mo nagustuhan. Kasi diyan, ang unawa diyan, parang sinubukan mo yung mga bagay, tapos nung nasubukan mo, hindi mo nagustuhan. Parang tumikim ka, nako, pag hindi mo nagustuhan, iluluha mo, di ba? Ganyan ba? Iba pa ho yung hindi sinasadya kaysa sinasadya. Kasi parang lumalamas dito sa iyong pangungusap ay sinasadya mo yung kasalanan. Ano ba ang sinasabi ng Diyos kapag sinasadya mo na yung kasalanan? So, pupuntahin natin ang talatang ito, no? Sabi po dito sa Hebreo, para maunawaan mo, yan, Hebreo 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan sa ating Panginoon Jesus, di ba? Ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag gumagawa ka pa uli ng kasalanan, wala nang haing natitira. Ibig sabihin, walang maghahandong na sa iyo para sa iyong kasalanan. Malinaw po ba? Kaya dapat mong malaman yan. Kasi, kapag nagpatuloy ka pa sa pagkakasala, kasi ito ang sabi mo, di ba? Hindi mo kagustuhan. Hindi mo nga kagustuhan kasi nga, sinubukan mo eh. Kaya nga sinasabi dito, kung sinasadya mo yung pagkakasala, ayan, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ituloy pa natin sa 27, ito ang masakit, kaibigan. Sabi dito, kundi isang kakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan. Kaya kung gusto mo pa rin magkasala, magiging kaaway ka ng Panginoon. Nakakalungkot, di ba? Kasi nililinaw lang natin ang talatang ito. Iba yung hindi sinasadya kay sinasadya na. Sabi mo dito, nagkasala ka sa bagay na hindi mo nagustuhan. Ginusto mo kasi na subukan eh. Tapos pag hindi mo nagustuhan, Panginoon patawa dahil hindi pala mabuti to sa akin. Nagtry ka mag-drugs, nagtry ka ng gumawa ng anumang kasalanan. Tapos pag hindi mo nagustuhan, magsisisi ka sa Panginoon. Pagkatapos mong naliwanagan, o di ba? Hindi ganoon, kaibigan. Kasi nililinaw natin, sino ba yung mga taong naliwanagan na tapos magpapatuloy pa rin? Iba yung talagang taong talamak na sa paggawa ng kasalanan ay talagang mapapahamak at mapapahamak yun. Gumagawa lang sila ng sariling kata sa kanilang kaisipan, napapatukso sila dahil sa kagustuhan nila kaya sila napapahamak. Tandaan po niyo yun. Tuloy natin ito ha. Para ilinaw ko pa ho sa inyo, binabaybay natin. Ang sagot laagin natin ay nasa katotohanan para ilinaw ho. Hindi ho ganun ang dapat maging kaisipan natin. Ituloy pa. Sabi mo, matatawag na ba yung wala ka sa katuwiran ng Diyos? Wala ka talaga sa katuwiran ng Diyos kasi naituwid ka na nga eh. Nakaalam ka na ng katotohanan tapos babalik ka uli. Di ba? Ito yung illustration ko na binibigay sa iyo. Pasinin mo itong asong sumuka. At yung isang aso, nakita yung sumuka na isang aso. Ano sabi nitong nakakita? Can I have some? Aba, parang ganito yan eh. Kung alam mo pala yung mga ganyang nangangaral nagtuturo, huwag ka nang makiisa. Ating aralin ito ha. Narito po yung magandang paliwanag patungkol dyan sa mga maling aral. Pakinggan nyo ito. Ewan ko sa'yo kung ikaw ba'y pastor o nakinig ka doon sa pastor na mali ang kanilang paliwanag. Kasi pag sinabing pastor, mga ngaral, mga nagtuturo ng maling aral. Basahin natin ha. Kasi lininaw ko ito sa iyo. Itong ating binanggit kanina sa 2 Pedro 2:22. Sabi po diyan,
Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Ibig sabihin, yung ganyan mga, kasi pag aso ang pinag-aaralan dyan, para yan sa mga pastor, di ba? Pastor na matatakaw. Di ba? Yan ang tinutukoy ni Isaiah sa 56:11. Puntahan muna natin yon para magising-gising ho tayo. Kasi may mga connection ang ganyang mga salita na kung saan ay para malaman natin yung sinasabi at sinasalita at binabasa natin sa kasulatan. Puntahan natin ito. Ano sabi diyan? Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Yan. Malinaw po ba? Baka isa ka ready yan kung pastor ka. Pero kung hindi ka naman pastor at ikaw naman ay nakikinig sa mga pastor na ganyan na hindi nakakaunawa, ibig sabihin, nakiisa ka sa kanilang paniniwala. Bakit? Ngayon, babalikan ko po yung talata na ating binabasa kanina ha. Ngayon, dito po, yan yun. Pupuntahan lang natin yung mga naunang mga talata. Bibigyan natin ito ng linaw, no? Sa 2 Pedro 2:22, balik po tayo ng 17. Ano po sabi dito? Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kaposikitan ng kadiliman. Sino-sino yan? Palitan natin ng ibang salin. Ang mga huwad na gurong ito'y tulad na mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay na malakas na hangin, inilaan na sila ng Diyos sa kadiliman. Kaya kaibigan, baka yung mga aral mo na napupulot at napapakinggan ay galing doon sa mga huwad na guro, na mga ngaral, mga pastor na nagsulputan ngayon, sapagkat iisa yung pastor na dapat natin pakinggan, which is sa ating Panginoong Hesukristo. Ituloy pa natin itong talatang ito ha. Sabi dito sa 18, mayayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masamang nasa ng laman. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa imoralidad ang mga taong katatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Katulad po niyan ha. Katatalikod pa lang sa masamang pamumuhay. Parang ganito yung sinasabi. Diba? At nagkasala sa bagay na hindi mo nagustuhan. Kasi hindi mo talaga magugustuhan yung mga bagay na sinusubukan mo magkasala eh. Iba ka talaga yung hindi mo sinasadya dahil wala kang alam dun eh. Pero dito sasabi mong hindi mo nagustuhan, siyempre yung mga bagay na, di ba, tumikim ka ng mga bagay pag hindi mo nagustuhan, di ba? Ayoko na yan. Hindi naman ganun ang pananampalataya eh, kaibigan. Dati ka nang nasa dating kalalagayang kadiliman o masamang gawain, inalis ka nga doon, hinango na. Pero kung babalik ka pa rin sa dati mong ginagawa at nagkakasala ka pa rin, yan ang title natin ha, ay wala na tayong magagawa. Kaya sinasabi doon, kakilakilabot sa naghihintay na paghukom ng Diyos sa kanila. So ituloy natin ito ha, itong talatang itong ating binabanggit. Bago tayo makarating ng 22, ganito yung sitwasyon. Sa 19, ipinapangako nila ang kahalayan sa mga nahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Kapag ikaw ay nakokontrol ng kasalanan, sabi mo nagkakasala ka pa rin, ay ibig sabihin, yung kumukontrol sa iyo, kasalanan eh. Hindi mo mapigilan, kaya nga ang pagpipigil ang susi natin para hindi tayo magkasala. Yun ang sinasabi doon sa Galacia, pagpipigil sa sarili upang hindi natin malabag ang mga utos ng Diyos. Diba? So balikan natin yun ha, bago natin pagpatuloy itong 19 na binabasa natin. Sabi po dito sa Galacia 5:23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Yan, diba? Hindi natin malalabag ang utos ng Diyos kapag marunong ka sumunod sa aral ni Kristo. Malinaw po ba? O yan, nailinaw ko na ho sa inyo. So balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan. Sa 19 po tayo, magpatuloy po tayo sa 20. Sa 20, sabi dito, ang mga taong nakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo.
Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Yan kaibigan, naintindihan mo ba yung ating binabasa? Kaya nga, tamo, pagbabalik ka uli sa dati mong kalalagayan, balikan natin ang talatang ito. Ayan, ang sabi po dito, ngunit kung muli silang bumalik, yan, sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan yan. Kaya po, dapat, huwag na tayo magkasalang muli. Ayan ang sinasabi mo, nagkakasala ka pa rin pabaga. Ewan ko ho sa inyo. Kasi nga kapag bumalik ka ulit doon, magiging masahol ka pa sa dati. Dati ka nangang masama, nung inalis ka doon at bumalik ulit, mas matindi, magiging masamang masama na. Yan ang tandaan ninyo. Kaya nga dapat hindi tayo magkasala muli. Huwag ka na magkakasala. Sabi mo magkakasala pa rin dahil may nagsabi dito, Brother Owen, ikaw ba hindi na nagkakasala? Bakit akong tatanungin mo? Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yon. Dahil alam mo kapag ikaw muling magkasala, alam mo sa sarili mo nahahatulan ka ng Diyos. Kaya dapat nga nag-iingat ang bawat isa sa atin. Kontrolin ang sarili sa paggawa ng kasalanan. Lalong-lalo sa pananampalataya, baka mali ang iyong sinusunod na pananampalataya, kasalanan din yun. Tandaan po ninyo yan, mamaya matatalakay natin yun kasi binabaybay lang natin ito. So sabi pa dito, tuloy natin. Siguro tapusin lang natin itong talatang ito natin binabanggit. Sa 21, sabi pa dito, mas mabuti pang hindi nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. O di ba't ito ang sinasabi mo? Ibinigay na nga sa iyo ang banal na utos, ayaw mo pa rin susundin. Di ba't ang sabi mo diyan? Ang katuwiran ng Diyos ay pagsunod sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak na Panginoon natin. Kasi wala kang pakikisama. Kasi kung may pakikisama ka sa ama at sa anak, ay hindi ka magkakasala. O unawain natin ang talatang ito, no? Kasi hindi mo pala naiintindihan ito eh. Kasi ang nakakalungkot sa inyo, aral kayo ng aral, hindi nyo inaaral ang salita na yung palang mga salita, hindi nyo naiintindihan at naunuan. Ito ang nakakalungkot sa mga taong walang unawa sa kasulatan. Sinasabi mo yung katuwiran ng Diyos pagsunod sa ama at sa anak. Kung may pakikisama ka sa ama at sa anak, hindi ka dapat magkasala kasi meron ka ng sinusundan na matuwid at banal. Pakinggan mo ang talatang ito. Ang sinasabi po ng mga apostol, dito sa unang Juan 1:3, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tanong ko po sa inyo, may pakikiisa ba kayo sa Ama at sa anak? Dahil ito inaipangaral ng mga apostol eh. Kung meron tayong pakikisama doon sa nagsulat na ito, sa mga apostol na ito, ay di dapat tayo sumusunod. Katulad po ninyo. Ito po ang komento ninyo, no? Ang katwiran ng Diyos ay pagsunod sa Kanya at pagsampalataya sa Kanyang anak. Di ba? Yun ang pakikiisa natin sa Ama at sa anak. Ito ang ating nabanggit. Ngayon, kung ikaw ay may pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo, ano ang sinasabi po dito sa verse 6? Kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Verse 7, ano sinasabi diyan? Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pakikiisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So iyan po yun. Kung sinasabi mo sa iyong sarili na wala kang kasalanan, dinadaya mo kasi nasa kadiliman ka pala eh. Iyan ang sinasabi po diyan sa talatang iyan. Gawa ka pala ng kasalanan, tapos sasabihin mo, wala kang kasalanan. Yung pala namumuhay ka sa kasalanan. Yung sinasabi mo, yung mga bagay na nagkasala, hindi mo nagustuhan. Yun ang ibig sabihin dun eh. Patuloy kang tikim ng mga bagay, tapos sinasabi mo, Lord, patawad dahil hindi ko gusto itong ginagawa ko. Tikim ka na naman ng uli ng iba. Lord, hindi ko nagustuhan, patawad. Ganun ba? Kasi nga, inalis ka na nga doon sa dati mong kalalagayan, bakit ka babalik uli? Ang naghihintay na lang sa iyo, yung panghatol ng Diyos. Kaya nga, ikaw naialis na, huwag ka nang bumalik doon. Kasi lahat ng naroon sa kadiliman, sa karumihan, parurusahan.
Kaya ikinaliwanagan na dito, huwag ka nang babalik. Huwag ka na magkasalang muli. O, di ba? Ayan o. Nagkakasala ka pa rin ba? Kung nagkakasala ka pa rin ba, bumabalik ka ba sa dati mong lugar na doon ang pinag-alsan? Maiwan ko sa inyo, kayo may sumagot niyan dahil kayo ang may kalalagayan. Baka sabihin nyo, hindi ka na nagkakasala. Tama yun, dapat nga huwag magkasala nang sa ganun hindi ka mahatulan. Okay? So tuloy natin itong tanatang ito. Tapusin natin ito. Okay na po ba yan? Sagot ko pong iyan. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Medyo mahaba po ha, pasensya na po. Kasi binabaybay natin. Kasi pag mga ganitong mga pananalita nila, talagang ang paglilinis sa mga kaisipan, salita din ng Diyos. Ngayon, tuloy natin ito. Gaya ng sinasabi ko, nagkakasala pa rin ako. Mas nagiging maganda pa yung paliwanag ni Renato kaysa aral ni Mr. Owen at sa unawa mo. Tingnan po ninyo ba? May mga ganitong mga tao na mas sinusundan yung ibang tao sa halip na si Kristo sundin. Sabi niya, mas maganda yung paliwanag daw ni Renato. Sino kayong Renatong yun? Ipagpatuloy pa natin itong mga komento niya dito sa last part. Sabi niya, gaya ng sinasabi ko, nagkakasala pa rin ako. Hindi ako ha, siya. Kasi komento niya ito ha. Baka magkamali po kayo. Hindi ito aking salita. Salita ito ni kaibigang Anton. Sabi niya, gaya ng sinasabi ko, nagkakasala pa rin siya. Yan. Katulad niya, nagkakasala pa rin siya. Ibig sabihin, kung alam mo na yung katotohanan, parang bumabalik uli daw siya doon sa pagkakasala. Kasi yan ang illustration ayan ang unawa natin sa kanya. Tapos sabi pa niya, nagiging maganda pa yung paliwanag ni Renato kaysa aral ni Mr. Owen. Nakita, sino kayo Renatong yun? Sa halip na sila'y makinig sa aral at turo ni Kristo, sa ibang tao nakikinig, katulad nito ni Anton, kay Renato daw, mas maganda yung paliwanag. Bakit? Di ba kung nabasa natin, paliwanag yun ng salita ng Diyos, hindi ba yung mas maganda? Mas maganda yun at naturuan tayo ng magandang paliwanag. Ewan ko sa iyo, ayan po ang ating magandang paliwanag dyan. Yan ay isang bagay na, ewan ko, bakit ganito ang kanilang mga kokote, kaisipan, na kung saan ay mali yung unawa nila sa katotohanan. Okay? So, ibig sabihin, kung nagkakasala ka pa rin, ay wala na akong magagawa sa iyo. Naturuan na tayo ng salita ni Kristo, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kasalanan pa rin po yun Nasa kasalanan ka pa rin. Ibig sabihin, ayaw mo magpahango. Inalis ka na nga, bumalik ka pa uli sa dati mong kalalagayan. So wala na akong magagawa sa iyo kung yan ang gusto mo. Pero kami, ang sinusunod namin yung aral ni Kristo para hindi magkasala, magpatuloy sa paggawa ng mabuti, gumawa ng katuwiran ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Sinusunod natin ang Ama at ang Anak. Dahil meron tayong pakikisama sa mga apostol, pakikisa sa Ama at sa Anak. Dahil pag sinusunod natin yung aral at turo ni Kristo, hindi natin nalalabag ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka na magkakasala kasi marunong kang sumunod. Okay? Ngayon, idagdag po natin itong isa pang komento. Para isang summarize na kasi ayoko na pahabain sana ito. Pero nakita ko, sabi dito sa kanyang komento, ilinaw ko rin at idagdag ko sa kanyang ikinomento. Sabi niya, baluktot talaga ang kaisipan ni Mr. Owen. Yan. Sabi niya baluktot daw. Malinaw naman po yung ating pinapaliwanag. Pag sinabing baluktot, ibig sabihin, hindi nakakaunawa. Nakakaunawa ba ako? Hindi. Mag-comment nga kayo sa ating comment section kung hindi ako nakakaawa. So, tingnan natin ito. Baka siya ang hindi nakakaunawa. So, tutulungan natin. Hindi para siya ay patuloy na ilubog sa kanyang kalalagayan. Inaahon nga natin doon sa kalalagayan niya. Sabi niya, baluktot talaga ang kaisipan ni Mr. Owen. Dapat nga, i-encourage mo yung mga tao, pag nagkasala, huwag nang ulitin. Di ba't sinabi mo naman yan kanina? Kapag daw yung mga nagkasala, yun dapat ang encourage. Di ba't sabi mo nga kanina, nagkakasala ka pa rin? Balikan natin ang iyong komento Yan ang sabi mo Gaya na sinasabi ko, nagkakasala pa rin ako. Mas nagiging maganda pa yung paliwanag ni Renato. Di ba? Kay Renato ka pala naniniwala at sumasampalataya at nakikinig ng mga aral ni Renato. Hindi kay Kristo.
Kaya pala sinasabi mo dito, yan, baluktot talaga ang kaisipan nino noong mga hindi nakakaunawa. Pero ako, nakakaunawa naman po ako. No? Ang ini-encourage ko nga, yung mga taong nagkakasala. Bakit? Para nga hindi mahatulan sila. Nakita po ba ninyo? O baka sasabihin ng iba, uulitin ko ha yung sinabi ng mga ibang nagkomento. O Brother Owen, hindi ka ba nagkakasala? Kaya nga nag-iingat para hindi mahatulan. Kayo, di ba patuloy kayo? Kasi kayo ang nakakaalam kung alam mo yung kasalanan, na yun pala ang hahatol sa'yo sa paggawa mo ng kasalanan. Kapag alam mo yung kasalanan iyon na kung saan ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga sa amin ang salita ng Diyos ay ito. Pakinggan mo itong talatang ito ha, para maging malinaw sa atin doon sa 119 verse 11. Yan ang sinasabi po diyan. Ang salita ninyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. So dapat ganyan ang ating belief. Ganyan ang ating paniniwala. Ganyan ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi ganyan ang pananampalataya natin at baluktot na sinasabi mo, ay kayo ang baluktot kasi ayaw kayo magpatuwid. Si Kristo matuwid. Kapag lumapat ka sa Kanya, itinutuwid ang iyong baluktot na pananampalataya. Kasi yung sinasabing tali, yung tali, aral at turo. O basahin natin ito para maging malinaw sa atin. Kasi para malaman mo yung aral at turo ang magtutuwid sa atin. Ikaw baluktot, si Kristo tuwid. Yung aral, pag ikaw'y naaral ni Kristo, magiging matuwid ka. Yung baluktot na ating kaisipan, itinutuwid sa pamagitan ng aral ni Kristo. O pakinggan mo ito ha. Magtutuwid ang ating pamumuhay, ang ating pagkatao sa pamagitan ng salita ni Kristo. Si Kristo ang matuwid, kung tayo baluktot, at yung salita ang maglalapat sa Kanya para maging matuwid tayo. So ito yung ilustrasyon. Sabi po dito sa mga taga Colosas 3:14, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magagbihis kayo ng pag-ibig ng siyang tali ng kasakdalan. Nakita ba ninyo ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin po dito, magagbihis kayo ng pag-ibig, yung aral. Di ba nabasa natin kanina doon sa Galatia 5:22-23, na kung saan yung pag-ibig ay aral pala yan, na siyang tali, yung tali ang magsasakdal sa atin para tayo maging banal, para maging matuwid. Di ba? O ngayon, sabihin mo pa akong baluktot. O ngayon, sino sa atin ang baluktot? Ngayon, kung naaralan ka, napakinggan mo yan, magiging matuwid ka sa harapan ni Kristo. Hindi ka magiging baluktot. O, di ba? Di huwag ka makinig sa akin kung akong baluktot ang aking aral. Ang aral ko ay aral ni Kristo. Sa Kanya nanggaling ang aral na ito, hindi galing sa akin. Yung inaaral ko, ito ay galing kay Kristo. Yun ang aming sinusunod, yung aral ni Kristo. Malinaw ba sa iyo? Yun ang dapat mong malaman. So sana, maunawaan mo yung mga sinasabi mo. Nilinaw ko lang po sa pamagitan po ng salita ng Diyos. So hindi ko na babaybayan itong mga komento mo at alam ko po na hahaba-haba ang discussion at lalo-lalo na ikaw ay naliliwanagan naman, di ba? Sapat na yun. Kasi marami pa akong mga talatang bibigyan kasi dyan at hahaba pa ang discussion natin. Pero iyan na po ang naging sapat sa atin na kung saan ang tali, salita ng Diyos, ang magtutuwid sa ating mga baluktot na pananampalataya at kaisipan o pamumuhay. Dahil nga kung ikay nasa baluktot na lugar, inalis ka doon para maging matuwid ka, para maging masunurin ka, upang hindi ka magkasala. O, di ba? Sinasabi mo, magkakasala pa rin ba ikaw? Yan ang sinasabi mo kasi dito, di ba? Gaya ng sinasabi ko, nagkakasala pa rin ako. Ikaw lang yun. Kami hindi po, naturuan na po kami ni Kristo at sinusunod namin yung mga aral. Kaya ito, naliniwanagan kami. Salamat dito sa mga nag-subscribe at nag-stay. At yung umaalis sa nag-unsubscribe, wala tayong magagawa. Hindi naman ako para pilitin kayo Pero yung ibang maliliwanagan, magbalik, salamat naman. Dahil sa aral at turo ni Kristo, lalago tayo. Kasi may mga ganito tayong pag-aaral na kung saan ay nililinaw natin yung mga maling pananampalataya na itatama pala sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya kung ikaw ay naroon sa huwad na guro sa
maling pananampalataya, inaaral nila na kung saan ay iligaw ka pa. Ay samantalang si Kristo nagtutuwid sa kanyang mga aral kung sinusunod natin. Pero kung hindi ka sumusunod, makasalanan ka pa rin. Diba? So salamat sa Diyos at naliwanagan po ulit tayo. At sa ganitong mga komento, naglinaw lang po tayo. Kaya kaibigang Anto, sana kung naliwanagan ka, ay magpatuwid tayo sa aral ni Kristo. At yun ang tama, hindi baluktot ang salita ni Kristo. Matuwid. Kaya nga ang katuwiran ay nasa Diyos, siya ang magtutuwid sa ating mga maling pangangatwiran. So salamat po sa araw na ito. Pagpalain po kayong lahat. Please like and subscribe sa ating channel. Pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen. God bless.